What's up mga buddy no? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na panood ang video na ito mga buddy no? So in today's video mga buddy, may gagawin nga pala tayo buddy, ZK-HT21 3G. So sira nga ito mga buddy, so dinala sa atin ito. Okay, so pakita ko sa inyo kung anong sira nito buddy. Okay, let's go. Okay buddy, so ito na nga yung ano buddy no, HT21 3G. Yan. Okay buddy, so ang problema nga pala to buddy is umusok daw tsaka pumutok yung ano ito buddy. Umapoy daw talaga itong IC niya ito. Yan oh, kitang kita buddy no. Putok. So dito yan siya buddy no, palagay. Yan. Kuha lang tayong pantusok. Dito yan siya buddy oh. Dito yan siya, ito. Tinanggal ko yan. Kasi wala na nga yan, putok na no. Kita naman natin, pumutok talaga siya, umapoy daw to. So ang problema talaga yan, yung problema ng buddy no. So sabi niya nawala na yung power daw. Tsaka siyempre hindi na tumunog. So ang tendency kasi niyan buddy, pag ito kasi yung nasira buddy, yan. Talagang mawawala yung power nito. At tsaka hindi na tumunog. Kasi ito nga yung bali utak ng amplifier buddy. Yan ang parang MCU. Ito yung MCU no. Controller, ito yung MCU. So nandito lahat ang signal, switching, nandito lahat sa kanya. So pag yan masira, talagang wala na siyang signal na bibigay dito sa ating ano, amplifier. Okay? So yan ang gawin natin ngayon buddy. So bago natin to anuhin buddy, no? Bago natin gagawin to. Ayan, zoom ko lang. Ito, pakita ko lang ulit sa inyo mga buddy no. Yung ano, umusok na to buddy, umaapoy daw talaga, sabi niya. No? Sayang naman to buddy, mahal kasi itong ano na to. Ano na to, amplifier na to, no? So pag may ganito kayong problema buddy, wag niyo agad itapon tong amplifier nyo or wag kayo agad-agad bumili ng bago. Pero pag may pera kayo, pwede naman bili kayo agad no. Okay, pero pag wala, medyo pa-repair na natin to. Okay, kung marunong kayo mag-repair, marunong kayo mag-solda, pwede kayo panoorin nyo lang itong video kung paano no. Okay, so ang gagawin natin ngayon ito buddy, i-bypass lang natin to. Okay, i-bypass natin tong IC na to dito. Kita nyo yung mga paa na yan buddy, no? Yung mga paa na yan. Nandyan yung standby na yan, standby 3.3 at saka 5 volts. So i-short natin yan, i-bypass natin para magpa-power on to. Okay, so bago yan ipa-plug in muna natin. Pakita ko sa inyo no, na walang power siya. Sinsya niya no, may isa lang kamay hawak natin kasi naghawak din ng camera. Okay. Lagay ko muna sa tripod to buddy para hindi tayo mahirapan. So yan buddy no, ito lagyan natin ng switching. Pag repair pa lang tayo nito buddy, pag mag-troubleshoot tayo, huwag kayo agad gamit nung pang power supply talaga niya no, yung 40 amperes na 30 volts no. Huwag muna, para ano muna tayo safety. Ito muna gamitin switcher. Pag meron kayong ganito, mas maganda no. So nilagay ko muna sa 24 volts. So testing natin, plug in natin yun. Okay, so tingnan nyo, walang indicator light na blue dito. Hindi umilaw, may indicator light yan dito eh. Diba? So hindi siya umilaw. Kahit i-on mo yan, off, on. Hindi siya umilaw, diba? Dapat naka-blue yan. Umilaw yan dapat. Wala. Dito. So wala siyang power talaga, no? Kasi nga, wala na yung MCU dito. Tinanggalan natin yung Bluetooth IC niya. Na MCU na rin siya. Okay, so wala talaga siya. So i-bypass natin ngayon yan mga buddy no, power on at para lagyan natin ng power to. Tapos patunogin natin to muna dito. Tutunog yan buddy sa ano niya, pero wala na tong ano niya, USB no. Okay, tapos lagyan din ng Bluetooth. So yung Bluetooth na ilalagay natin, tanggalin mo na itong supply. So yung Bluetooth ilalagay natin niya buddy, ganito na lang no. Mumurahin lang to, tag 50 pesos lang to, mga ganito no. Yan, ganyan. Okay, so ngayon bago natin i-repair to, i-check muna itong resistor dito, yung 100 ohms na yan. Kuha lang tayo ng pantusok para
Maganda yung explanation natin. Ito, i-check muna natin yung 100 ohms dyan. Kung open siya o hindi. Pero pag hindi open, okay na yan. Huwag natin palitan pag okay siya. I-check mo lang yan to, 100 ohms. Okay, tapos ito, pakita ko sa inyo itong mga paa nito. Paano natin i-bypass, no? Para mag-power on lang siya. I-short natin yung standby na 3 volts niya. At saka yung mga signals dito. Para magamit natin itong auxiliary. Tapos, para magka-power on na rin. Kasi ganyan talaga, wala na, no? Hindi talaga siya pag wala talaga itong IC na to. Putok ngayon. So, ganun lang gawin natin, buddy. I-jumper natin yan dyan. Yung mga paa dyan. Yan. Yung mga paa dyan. I-jumper natin yan, no? Para mag-on lang siya. Yung 3 volts niya. Yung standby na 5 volts niya. No? Okay, ganun lang gawin natin. Okay, so ngayon, jumperan ko muna to. Tapos i-explain natin sa inyo, no? So, mag-jumper niyan, buddy. Magnetic coil lang gamitin natin. Para hindi mag-short yung ibang paa. Pagkita ko sa inyo magnetic coil. Kukuha lang ako. Ito yung gamitin natin magnetic coil. Ito yung gamitin natin pang jumper dyan. Okay, so time lapse lang tayo para mabilis yung video natin, buddy. Kasi i-trace ko muna yung mga paa dyan kung saan natin i-jumper, no? Tapos siyempre i-explain ko sa inyo, no, kung saan natin i-jumper yan para magka-power on lang to siya. Magamit natin ulit. Okay, tapos lagyan natin ng bluetooth to. Ito yung kita ko sa inyo. Okay, so time lapse lang tayo para mabilis. So ayan, buddy, na jumper na natin mga buddy. Pagkita ko lang sa inyo, buddy, kung paano natin jumper yan. Okay, kita nyo ba? Yung jumper na yan, ito. Yan ang jumper natin mga buddy, no? From dito, 1, magbilang ka ng 1. Tapos pangalawang paa, i-jumper mo yan. Dito sa 6, sa baba. Yan. Tapos dito naman sa taas, 7 and 8. Jumper mo rin yan, 7 and 8. Dito mo nilagay pa rin. Okay, screenshot nyo lang yan, buddy. Ganyan na lang. Screenshot nyo lang para masundan nyo, no? Okay, so ngayon iti-testing na natin mo, buddy, no? Tingnan natin, buddy. So iti-testing natin. Pero ano mga pala ito, buddy? Sa bypass na siya sa standby na 5 volts. So ibig sabihin, pag ilagay natin ng power yan, dito kahit naka-off, no? Yung switch niya, kahit naka-off yan, iilaw pa rin yung lead niya. Ibig sabihin, wala na siyang switch, no? Dadraanan siya. Diretso na siya. Okay. So, power on natin. Tingnan natin. So, naka-off yan siya. Yan, naka-off. Tingnan natin. Pero ilaw yan, buddy, pag ilagay natin, no? So, yan. Power on natin tong natin. Adjustable natin na, Okay. So, lagyan natin ng power supply. So, yan, no? Umilaw, no? Yan. Naka-blue na siya. Umilaw na siya. Ipasyon mo para maka-oscillate yung amplifier. Okay, so yan, naka-on na siya, buddy. May ilaw na, may blue na. Okay, ngayon lagyan natin ng speaker para tingnan natin kung tutunog siya. So yan, buddy, pag hawakan natin yan, buddy, tutunog yan. Yan, di ba? Tumunog na siya. So, ang naman ito, buddy, yung gana dito is ito lang, buddy, no? Titingnan natin sa USB. Tingnan natin kung nag-function yung magana din ba yung USB, no? Yan. Tingnan natin kung nagpi-play ba. So, wala talaga. Hindi nagpi-play yung USB. Okay, so hindi nagpi-play yung USB niya, mga buddy, no? Okay, so ngayon itong try natin itong auxiliary niya, itong auxiliary kung gagana. I think gagana itong auxiliary na to. So kukuha lang tayo ng ganito, TRS to TRS. Okay, so lagay na natin yan, salpak natin.
Okay, tingnan natin kung humming. So mayroon ba din, no? So okay siya sa auxiliary. Okay. So tumunog siya sa auxiliary mga buddy, no? Ngayon, gusto natin gagamit ng Bluetooth. Siyempre ilalagyan natin dito yung Bluetooth ito. Okay, so ilalagay muna natin. So i-wiring ko muna tapos i-explain natin sa inyo, no? So time lapse pa yan tayo, mabilis. So ito nga pala gamitin natin mga din, no? Na ano, connection na. So dito tayo puputol mga buddy. Putulin natin to. Pag meron kayong ganito mas maganda, no? Putulin na natin yung 3 pin na to. Okay, so time lapse na tayo para mabilis mga buddy. Okay buddy, so yan, nagbabalik tayo mga buddy, no? So ito, nalagay na natin buddy. So ito, screenshot nyo lang buddy, no? Yan, connection. So explain natin saglit. So ito yung ano buddy, yung papunta dito sa input, no? Dito yan natin i-connect sa output ng module natin. Yan, ito sa Bluetooth module natin, output kasi yan. Papunta dito sa ano natin is out input. Okay, so nakalagay naman yan dyan, no? Audio in. So yan, ganyan siya mga buddy. So ang supply, kumuha tayo dito sa 5 volts buddy, no? Dito tayo kumuha sa 5 volts, ground to dito, negative, yung itim. Yan. Tapos yung pula, positive, dito tayo kumuha sa isang paa. Yan. Diyan tayo sa kabila. Huwag dito, no? Dito tayo kumuha sa kabila. Okay? Tapos ganyan siya. Battery ito, bale, sa battery ito supply ito. Itong red and black supply ng module natin yan. Tapos ito naman yung sa input output nya module. Okay, so iti-testing natin ngayon buddy. Testing natin ngayon. Okay, i-plug in na natin. Welcome to use Bluetooth speaker. Ayan, nagsalita na. So yan, umilaw na siya ng blue. Ito. Yan. Okay, may ilaw na. At saka nagsalita na ng Bluetooth daw, no? So ganun yung connection buddy. So lagyan natin ng ano, tingnan natin connection nito. Connect natin dito. Hanapin na natin yung pangalan ng Bluetooth na yan. Ito buddy, oh. Yan, oh. So BT5. Ito, BT5 audio. Yan yung Bluetooth module natin. So i-connect natin yan. Bluetooth connection succeed. Succeed na daw. So punta tayo sa non-copyright music. Hanap lang tayo non-copyright music dito. NCS. Ayan buddy. Tumunog na mga buddy, no? Volume natin, ha? Ayan. Okay buddy, so yan, tumunog lang mga buddy yung Bluetooth natin mga buddy, no? So ganun lang buddy, maglagay ng ano, Bluetooth. Pag i-off natin yan buddy, pag i-off natin yan, yan, nag-off siya pero umilaw pa rin. Umilaw pa rin yung ano natin lead dito. Okay, dito sa ano niya. Yan, umilaw pa rin yan. Kasi na-bypass nga natin yung lead niya, no? So, pag i-on natin, dyan, saka na siya tutunog, no?
Yan. Okay, buddy. So, yung deep switch nga pala niya ito, buddy. Itong tatlo itong switch. I-on nyo lang, no? On nyo lang yan. Kasi pag i-off nyo yan, pag naka-off position yung deep switch, hindi siya tutunog. Yan. Kung gagamit kayo ng ZK amp nito, buddy, i-off position nyo. Tapos, ito, ilagay nyo yun sa kabila. Doon sa ZK amp na nyo ilagay. Doon sa input. Para silbi ito yung mag-input doon sa ZK amp. No, pag hindi naman kayo magamit yung ZK amp na karaoke, ganito na lang gawin nyo. On, naka-on siya. So, okay, buhay na ulit mga buddy, oh. Okay. Off na natin. Okay, buddy. So, yun lang. No? So, ganito lang yung maglagay ng buddy, no? Yung Bluetooth na So, buhay na ulit yung 3G natin, buddy. May power na siya. So, tumunog na rin, no? So, ganun lang yung buddy. Off na natin. Okay, so kung nakatulong yung video natin mga buddy, no, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating next video. Okay buddy, so sana mapadaan, please subscribe, no, para naman tayo dyan, ganahan lang tayo mag-upload mga buddy, no. So kung may katanungan kayo, comments lang mga buddy, no, sa tungkol lang dito yung comments natin buddy, para masagot din natin kung ano mga katanungan nyo, no. So okay, so that's it mga buddy. Gumana na lahat mga buddy, no. Okay na siya. So, pagsagsak mo lang yung buddy, iilaw na yung lead niya, pero dapat nyo i-on pa rin nyo to para mag-oscillate yung amplifier natin. Kasi pag naka-off yan, iilaw yung lead dito, yung lead yan, iilaw yan, pero hindi tutunog. Kaya dapat i-on nyo muna. Yan, yung tick sound na yan. On, yan yung on. Pag nag-on yan, nag-tick sound, oscillate na yung amplifier natin. Kaya doon na siya tutunog, no? So, ito yung input natin, Bluetooth. So, kung gusto nyo gumamit naman ng may USB mo buddy, yung gamitin natin, ZK-PT2. Yan. May USB yan buddy. Madali lang ang connection yan buddy. Madali lang ang connection yan. Okay. So, may naman yan siya manual. Maraman yun paano connect. So, yun gamitin natin pag may USB. Mas maganda yan mga buddy, no? Kaysa dito. Okay. Ito kasi USB lang to. Ito kasi Bluetooth lang to mga buddy. Walang USB to. Bluetooth module lang to. Pinagana lang natin siya buddy. So ganun lang mga buddy ang gagawin natin buddy pag sira talaga yung IC. Yan, o. Yan. Okay. So that's it. So nakatulong yung video natin, no. So please subscribe. Okay, ingat palagi mga buddy. God bless. Peace. Bye bye.